Mga problemang malapit sa sikmura ang tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Nagbabala siyang hahabulin ng mga nasa likod ng problema sa mga pangunahing serbisyo gaya ng tubig at kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Tumagal ng mahigit 1 oras ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Kabilang sa mga di pinalampas ng Pangulo na sitahin ay ang palpak na serbisyo sa tubig, bagay na pinaiimbestigahan na niya. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Alam din daw ng Pangulo ang problema sa kuryente sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Siquijor. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Hindi naman nakalimutan ng gobyerno ang mga guro dahil simula sa taong ito, maibibigay na ang bayad sa teaching overload at overtime. Tinututukan din daw ng kanyang administrasyon ang mental health ng mga estudyante, kaya hiling niya ang tulong ng Kongreso para sa pondo rito. Sabay pasaring tungkol sa biniling laptop para sa Department of Education. Ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na kaya ang pangako niyang 20 pesos na kada kilong bigas. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo. Dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Hinikayat din niya ang mga lokal na pamahalaan para suportahan ang physical activities. Kasunod dito ay isa-isang kinilala ang mga atletang nagbigay ng karangalan sa bansa, kabilang sina Manny Pacquiao, Heidelin Diaz at Carlos Yulo. Pero hindi niya rin nakalimutang batiin si PNP Chief Nicolas Torre matapos manalo by default sa boxing match nila ni Acting Mayor Baste Duterte. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. The joint session is Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.